Isang Pinoy sports group sa Riyadh ang nagbabala sa isang modus operandi na target ang mga babaeng walang trabaho at pinapahuli sa kasong prostitusyon. May balitang Middle East si Roland Blanco. Ibinulgar ng isang Filipino sports organization ang isang modus operandi ngayon dito sa Riyadh. Dalawa kasi sa mga kasapi nila ang nabiktima ng hinihinalang sindikato. Ang isa lang po lagi nila sinasabi, yung pangalan po na Marlon, Mylene, yun po yung mag-asawa na yun nagpahuli sa kanila, sinita po sila. Ang modus nila, tatawag sa mga jobless na bibiktimahin at magpapakilala ng mag-asawang Marlon at Mylene. Pagkatapos ay mag-aalok sila ng trabaho na may malaking sweldo saka mag-schedule ng interview para sa sinasabing prospective employer. Pero pagdating sa meeting place, walang employer, kundi mga otoridad ang nag-aabang at agad na silang huhulihin. Sa bawat ulong maipahuli ng mag-asawa, may katapat umanong pera bilang kabayaran sa kanila. Kung sino man ang nagbabayad sa mag-asawa, hindi malinaw na tinukoy. Nasa kulungan pa rin ngayon ang kaibigan ni Carlo na kinasuhan din ng prostitusyon. May tumawag sa kanya na yun nga, binigay dun sa isang kaibigan din niya ang number dun sa mag-asawang yun para sa interview. O yun nga na sumama po siya doon, nagsama pa rin ng mga kasama kasi marami daw hinahanap. Bukod sa 6 na kababaihang tinawagan para umano sa job interview pero bumagsak sa kulungan noong Hunyo, 4 pa ang hinuli ng sumunod na buwan. Yung mga nakulong na yun, 4 na mga nakulong na yun, mga kaibigan ko. Yung isa, best friend ko na yun, as in parang kapatid. Sila ngayon ay nakakulong at kaya inireport namin ito sa embahada. Sa embassy, isinabmit ko lahat ng mga sulat ng mga biktimang ito, including ito ang kaibigan ko at yung mga nauna pang naging biktima. Ipinakiusap ng grupo sa embahada na maglabas ng kaukulang babala para mapag-ingat ang mga OFW, lalo na ang mga kababaihan na tanging hangad lang ay makalipat ng mas maayos na employer. Kaya ang ilan sa kanila hindi na basta-basta naniniwala sa mga nag-aalok ng trabaho. Sa isip-isip ko, hindi naman ako teacher. Mananahi naman ako. Kaya tinanong ko sa kanya kung saan niya nakuha yung number ko. Sa kasong ito, lumutang ang pangalan ng isang community leader na siya umanong source ng mga telephone number na ipinapasa sa sindikato. Pero itinanggi niya ang akusasyon. Hinala niya maaaring ginamit ang kanyang pangalan dahil karamihan sa mga hinuli ay naging estudyante ng isang malaking computer training group na dati niyang pinamunuan. Nagbabalita sa Middle East, Roland Blanco, Riyadh.